At kung sasabihin ko sa'yo na ang makating pakiramdam na hindi ka nagpapahinga ng maayos, ang paulit-ulit na pangangati na maaaring iniisip mo na dulot lang ng tuyong balat o ng edad ay maaaring isang babala tungkol sa isang maseryosong kondisyon. Mukhang nakakatakot at mahalagang bigyan natin ito ng pansin. Ako si Dora Graa Freitas at inilalaan ko ang aking buhay sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Ngayon, gusto kong ibahagi ang isang babala na nais malaman ng bawat doktor. May isang tahimik na panganib na madalas hindi pinapansin. Isang hudyat na ipinapadala mismo ng iyong katawan. Isang simpleng pangangati kapag lumitaw ng tuloy-tuloy sa tatlong tiyak na bahagi ng katawan ay maaaring isa sa mga unang senyales ng isang malubhang sakit na unti-unti nang sumusulong nang hindi mo namamalayan. Ngayon ibubunyag ang tatlong lugar sa katawan kung saan ang matinding pangangati ay isang pulang bandila na hindi mo dapat ipagsawalang bahala. Lalo na kung ikaw ay lampas na sa utaon. Manatili ka sa akin dahil ang pag-unawa dito sa tamang oras ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan ng isang mahabang malusog na buhay at isang diagnosis na dumating ng huli na. Sa aking mga taon bilang doktor, nakakita ako ng mga kwentong maaaring nagkaroon ng ibang wakas. Mga pasyenteng dumating sa aking opisina na halos hindi na maibabalik ang kalagayan ng kanilang mga bato o may mga problema sa atay na napaka-advance na kakaunti na lamang ang pwedeng gawin. At kapag nire-review namin ang kanilang kasaysayan, madalas naming natutuklasan ang isang karaniwang sintomas na pinabayaan ng ilang buwan. Minsan hanggang ilang taon. Isang pangangati na hindi nawawala sa kahit ano. Karamihan sa atin ay iniisip na ang pangangati ay dulot lang ng panlabas, kagat ng insekto, allergy sa bagong cream o kahit sa tela ng damit. At maraming beses. Ganun nga ito kasimple. Ngunit kailangan nating maunawaan na ang ating balat ay parang salamin ng kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan. Ito ay isang napakalaking organ na maaaring magpakita ng kalusugan ng ating mas malalim na sistema. Kapag nagsimulang pumalya ang mga organo na naglilinis sa ating katawan tulad ng atay at mga bato, hindi palaging nakakaramdam tayo ng sakit. Minsan sa halip na malinaw na kirot, nagpapadala sila ng mga banayad na senyales. At isa sa mga pinakakaraniwan ay ang pangangati na walang malinaw na dahilan sa ibabaw ng balat. Para itong ilaw ng check engine sa panel ng iyong katawan at ngayon matututo ka kung paano ito basahin. Hayaan mo akong ikwento ang isang totoong pangyayari sa aking opisina. Isipin mo ang eksenang ito dahil madalas ko na itong nakita. Isang tao, tawagin natin siyang Huaw. 60 taong gulang, retirado nakatira sa San Paulo, kasama ang kanyang asawa. Nagsimulang makaramdam si Huawei ng matinding pangangati sa kanyang mga binti tuwing gabi. Hindi siya makatulog. Nagkakamot siya hanggang masaktan. Namumula at nasasaktan ang kanyang balat. Sabi ng pamilya niya, Itay, dahil sa edad mo ito, natutuyot lang ang balat mo. Gamitin mo itong cream. Bumili ang anak na babae ng mamahaling moisturizing cream sa botika. Hindi umubra. Iminungkahi ng asawa na palitan ang sabon. Hindi rin ito gumana. Sabi naman ng anak na lalaki, Itay, baka allergy ka sa detergent ng damit. Hindi rin nagbunga. Sinubukan ni Joong ang isang cream. Tapos isa pa, tapos isa pa. Gumastos siya sa mga lotion at gamot na wala ring silbi. Patuloy ang pangangati. Nakakapagod at nakakainis. Lumipas ang 6 na buwan ng paghihirap. Naging irritable, pagod at frustrated si Huang. Nagsimulang iwasang lumabas ng bahay dahil sa patuloy na pangangati. At ang masaklap pa, nagsimulang maramdaman niya ang iba pang sintomas. Isang kakaibang pagod. Kahit wala namang ginagawa, nagsimulang mamaga ang kanyang mga binti. Akala niya ay dahil sa matagal siyang nakaupo. Ang hindi alam ni Hu at ng kanyang pamilya ay ang pangangati na ito ay wala talagang kinalaman sa tuyo niyang balat. Isa itong sigaw mula sa kanyang mga bato na tahimik na pumapalya. Hindi na maayos na mga bato ang pag-filter ng mga toksina sa dugo. Ang akumulasyon ng basura at ang kawalan ng balance ng mga mineral tulad ng calcium at phosphorus ay nagdudulot ng iritasyon sa mga nerve endings mula sa loob palabas. Ang katawan niya ay hindi humihingi ng cream. Sumisigaw ito para sa isang paggamot na makapagliligtas ng kanyang buhay. Nang sa wakas ay nakarating si Juang sa ospital, malaki na ang pinsala. Nawalan na ng higit sa 6 ng function ang kanyang mga bato.
Sa kabutihang palad, nagawa naming gamutin siya sa tamang oras. Nagsimula siya sa isang mahigpit na paggamot at ngayon ay maayos na. Pero muntik na siyang mawala ng buhay. Kung nagpunta lamang siya sa doktor noong nagsimula ang pangangati, naiwasan sana ang napakaraming paghihirap. Ang kwentong ito ay paulit-ulit na nangyayari sa mga sakit sa atay at maging sa ilang uri ng cancer. Ang problema, sanay na tayong tugunan lamang ang panlabas na sintomas at hindi tinatanong kung bakit ito nangyayari. At kapag ang pinag-uusapan ay isang matinding pangangati sa isang nakatatanda, ang pag-ignore sa ugat ng problema ay napakataas na panganib. Ang maagang diagnosis ay lahat ng bagay at ang pangangating ito ang maaaring unang at pinakamagandang pagkakataon mo para kumilos. Ngayon, puntahan natin ang mahalaga. Hindi lahat ng pangangati ay emergency. Pero kung lilitaw ito ng matindi at tuloy-tuloy sa tatlong tiyak na lugar, kailangan mong magbigay ng buong pansin. Ang unang lugar na dapat magdulot ng hinala ay marahil isa sa pinakaibang lugar. Ang mga palad ng kamay at talampakan ng paa. Maaaring iniisip mo. Pero doktora, normal lang naman na mangati paminsan-minsan ang kamay at paa. Tama ka. Pero ang pangangati na tinutukoy ko ay kakaiba at tiyak. Kung nakaramdam ka ng matindi, malalim na pangangati, halos parang nagmumula sa loob ng balat at lalong lumalala sa gabi, ito ay isang napakalaking pulang bandila. Ang sinasabi ko ay pangangati na hindi nawawala kahit kaikutin mo dahil wala namang nakikitang dahilan sa ibabaw. Maaari mong tingnan ang iyong mga kamay at paa at wala kang makitang anumang abnormal. Wala ni pamumula, wala ni palos, wala ni sugat. Pero hindi mo matiis ang pakiramdam. Isang pangangati na nagpapadispere sa'yo. Kakatuwang ikot, kakatuwang kikiliti at wala ring ginhawa. Para bang ang pangangati ay nasa ilalim ng balat kung saan hindi mo maabot. At ang pinakatampok na katangian nito ay lalo pang lumalala ang pangangati sa gabi. Kapag humihiga ka na sa kama para matulog, nagiging halos hindi matiis ang pakiramdam. Ang ganitong uri ng pangangati na kilala bilang pruritus cholestatic ay isang napakahalagang clinical clue na maaaring magpahiwatig ng problema sa atay. Hayaan mo akong ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ang iyong atay ay parang treatment station ng iyong katawan. Para itong isang malaking pabrika na hindi tumitigil sa trabaho. Gumagawa ito ng bili para sa digestion. Ang bile ay isang likido na tumutulong sa pag-breakdown ng mga taba na kinakain mo. Nililinis din ng atay ang katawan mula sa mga waste at toxins. Napakatalino ng sistemang ito kapag gumagana ng maayos. Pero kapag may sakit ang atay o na-block ang mga ducts nito, natitigil ang daloy. Hindi makalabas ng maayos ang bili. Ang ilang substances na dapat na maalis tulad ng bile salts ay nagsisimulang maipon sa dugo. Ngayon, alam natin na may isang komplikadong proseso kung saan maraming compounds ang nagdudulot ng iritasyon sa mga nerves ng balat mula sa loob palabas sa mga dahilan na patuloy pang pinag-aaralan. Ang iritasyong ito ay mas nararamdaman sa palad ng mga kamay at talampakan ng paa. Ang pag-ignore sa senyales na ito ay maaaring magpabagal sa diagnosis ng sakit sa atay hanggang sa maabot nito ang advanced stage tulad ng cirrhosis o liver failure. Ang cirrhosis ay kapag puno ng peklat ang atay at nawawala ang kakayahang gumana. Ang liver failure naman ay kapag halos humihinto na sa paggana ang atay. Parehong napakagrabe at maaaring magdulot ng kamatayan kung hindi maagapan. At ang pinaka-frustrating kung na-detect lamang ang problema noong nagsimula ang pangangati, maaaring mas simple pa ang paggamot. Gamot, pagbabago sa regular na follow-up. Mga bagay na makokontrol ang sakit at makakapagbigay ng mahabang buhay na may kalidad. Kaya kung nakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na pangangati sa kamay at paa lalo na sa gabi, huwag kang bumili lang ng isa pang cream sa botika, magpa-appointment sa iyong doktor at magpa-blood test para malaman kung paano gumagana ang iyong atay. Madali lang ang mga pagsusuri at pwede nitong iligtas ang iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita mong kapakipakinabang impormasyong ito, isang maliit na pabor lang ang hihingi ko. I-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang iba pang importanteng babala para sa kalusugan mo at ng iyong pamilya. Ngayon, ituloy natin. Ang pangalawang uri ng pangangati ay hindi lang limitado sa isang lugar, pero ang kanyang katangian ay hindi mapagkakamali.
Tinatawag itong generalized itching na dumarating at nawawala at maaaring maramdaman sa buong katawan pero kadalasan ay mas malakas sa likod, dibdib at mga binti. Ito ay isang pangangati na nagpapalito at hindi nagbibigay ng pahinga. Maaari itong maging babala ng chronic kidney disease tulad ng nangyari kay Jong. Kilala ito bilang pruritus uremic. Ang uremic ay galing sa uremia na akumulasyon ng urea at iba pang toxin sa dugo. Hayaan mo akong ipaliwanag kung paano gumagana ang mga bato. Ang mga bato ay dalawang bean-shaped na organ na nasa likod. Isa sa bawat gilid ng spine. Sila ang mga filter ng katawan. Dumadaan ang lahat ng dugo mo sa bato. Maraming beses sa isang araw. Naglilinis at nagsasala ng dugo. Nililinis ng bato ang mga waste, labis na tubig, sobrang mineral lahat ng bagay na hindi kailangan ng katawan at ginagawang ihi na aalis sa katawan. Ito ay isang perpektong sistema ng paglilinis. Pero kapag nagsimulang pumalya ang mga bato, nagsisimulang maipon ang mga toxin sa dugo. Ang urea na produkto ng metabolism ng protina ay nagsisimulang tumaas. Ang creatinine, isa pang waste, ay tumataas din. Ang potassium ay maaaring maging hindi balansyado, pati na rin ang calcium at phosphorus. At ang lahat ng ito kapag pinagsama ay lumilikha ng isang toxic na kapaligiran sa dugo na nagdudulot ng sistemikong pangangati. Ibig sabihin, pangangati na apektado ang buong katawan. Ito ay isang internal na problema. Hindi sa balat. Normal ang balat mismo. Ang problema ay nasa dugo na dumadaloy sa ilalim nito. Ang pinakamapanganib sa chronic kidney disease ay ito ay tahimik na pumatay. Maaari kang mawalan ng malaking bahagi ng function ng iyong bato nang hindi ka nakakaramdam ng malinaw na sintomas. May kakayahan ang mga bato na mag-compensate. Kahit na nawalan na ng 50% ng function, kaya pa rin nilang gawin ang basic na trabaho at hindi mo ito nararamdaman. Pero kapag nagsimulang lumitaw ang sintomas tulad ng hindi matiis na pangangati, labis na pagkapagod, pamamaga, cramps at hirap sa paghinga, sa puntong iyon, maaaring malubha na ang pinsala. At narito ang problema. Kapag na-establish na ang chronic kidney disease, wala nang ganap na lunas. Hindi mo na pwedeng ma-regenerate ang mga bato. Ang ginagawa ng mga doktor ay subukang pabagalin ang progression. Kontrolin ang sintomas at pigilan ang paglala. Pero kapag umabot sa end stage, ang tanging option ay dialysis o transplant. Ang dialysis ay kapag kailangan mong pumunta sa klinika 3 beses sa isang linggo, nakakabit sa makina ng 4 na oras upang gawin ang trabahong hindi na magawa ng mga bato mo. Isang life-saving treatment ito pero nakakapagod at may limitasyon sa lifestyle. Kaya mahalaga talaga na ma-detect ang sakit sa bato ng maaga. Kung nakakaranas ka ng pangangati sa buong katawan na hindi nawawala sa kahit anong treatment, lalo na kung may high blood pressure, diabetes o pamilya na may problema sa bato, napakahalaga na magpakonsulta sa doktor. At narito ang isang mahalagang impormasyon. Ang high blood pressure at diabetes ang dalawang pangunahing sanhi ng chronic kidney disease. Kung may isa ka sa mga kondisyong ito at hindi mo ito maayos na natutugunan, nasa panganib ang iyong mga bato. Ang high blood pressure ay sumisira sa mga blood vessels ng bato. Ang diabetes naman ay sumisira sa mga filter sa loob ng bato. Pareho itong maaaring humantong sa kidney failure. Isang simpleng blood at urine test lang ang kailangan para ma-detect ang problema sa bato sa tamang oras. Sinusukat ng blood test ang creatinine at kinukwenta ang filtration rate na nagpapakita kung gaano kagaling gumana ang mga bato. Tinitingnan ng urine test ang presence ng protein o dugo na maagang senyales ng kidney damage. Mura at mabilis lang ang mga pagsusuring ito pero pwede nilang baguhin ang buong takbo ng buhay mo. Ngayon, puntahan natin ang pangatlo at huling lugar kung saan ang pangangati ay maaaring babala ng panganib at ito ang pinakamapanganib dahil maliit at localized lang. Ang tinutukoy ko ay isang persistent na pangangati sa isang punto lang ng katawan. Maaaring isang spot na biglang mangati, isang maliit na patch na hindi nawawala o isang sugat na hindi gumagaling at laging nangangati. Marami ang nagdi-disregard nito. Iniisip na baka nadikitan lang sa kung ano o pwedeng actin lang at hinahayaan itong lumipas ang linggo o buwan nang hindi binibigyang pansin. Pero ang localized na pangangati na ito ay maaaring isa sa unang senyales ng skin cancer. Tulad ng basal cell carcinoma o ang mas mapanganib na melanoma. Ang skin cancer ang pinakakaraniwang uri ng cancer sa Brazil.
tumataas ang insidente nito. Malaki ang kinalaman nito sa sobrang exposure sa araw sa pangaraw-araw na buhay. Dito sa Brazil, kung saan malakas ang araw, mas mataas ang panganib cancer na ito ay nagdudulot ng pangangati. Kapag lumalaki ng hindi kontrolado ang cancer cells, pwede nilang pakawalan ang mga substances na nag-irita sa nerve fibers ng balat sa paligid. Para itong signal ng katawan para mapansin ang apektadong lugar. Minsan lumilitaw ang pangangati bago pa man malinaw ang pagbabago sa balat. Maaaring mayroon kang isang mole na dati ay normal lang tapos biglang nangangati o pwede rin magkaroon ng bagong spot na agad ng nangangati. Ito ang mga babala. Ang kilalang Aegis rule ay tumutulong para matukoy ang mga suspects na melanoma. Para sa asymmetry, kung hindi magkapareho ang dalawang gilid ng mole, dapat mag-ingat. Para sa borders kung hindi pantay o may jagged edges ang mole, delikado para sa color. Iba't ibang kulay sa parehong mole ay dapat bantayan. Para sa diameter. Mga moles na higit sa 6 na milimetro ay nangangailangan ng pansin. Para sa evolusyon, anumang pagbabago sa dati ng mole ay babala. Pero idadagdag ko ang isa pang letrang mahalaga. Sera o pangangati. Kung ang isang mole ay nagsimulang mangati ng walang dahilan, dapat itong imbestigahan. Normal na moles ay hindi nangangati. Simple lang ang patakaran. Anumang bagong lesyon sa balat na nangangati, dumudugo, nagbabago ng anyo o hindi nawawala sa loob ng ilang linggo ay dapat ipatingin sa dermatologist. At kung ang mole na dati mo nang meron ay nagsimulang mangati, huwag mag-atubiling magpa-appointment. Kapag ang skin cancer ay na-detect ng maaga, napakataas ng tsansa ng paggaling. Mahigit si 5% kung mahuli sa simula. Ang pagtanggal ng early-stage skin cancer ay isang simpleng procedure lang sa clinic gamit ang local anesthesia. Pero ang advanced na cancer ay pwedeng mangailangan ng malalaking operasyon, chemotherapy, radiotherapy at iba pang mabibigat na paggamot. Kaya bigyang pansin ang iyong balat, regular na inspeksyon ang katawan at anumang pagbabago ay ipatingin sa dermatologist. Napakahalaga rin ng sun protection. Gumamit ng sunscreen araw-araw. Iwasan ng araw mula umaga hanggang 4 oras ng hapon. Magsuot ng sombrero sa laming pang-araw at long sleeve na damit kapag matagal sa ilalim ng araw. Alam ko na ang mga tinalakay natin ay nakakaalarma. Normal lang na isipin mo ang bawat maliit na pangangati na naramdaman mo. Mga salitang tulad ng cancer, kidney failure or liver failure ay nakakatakot. Pero bago sumiklab ang takot, huminga ng malalim dahil ang susi ay hindi mamuhay sa takot kundi sa kaalaman. Balikan natin ng mabilis, matinding pangangati sa palad ng kamay at talampakan lalo na sa gabi. Isipin ang atay, pangangati sa buong katawan at nakakainis sa trunk at mga binti. Isipin ang mga bato. Pangangati sa iisang punto sa ibabaw ng mole o lesyon. Maaaring senyales ng cancer. Isipin mo ang skin cancer. Ngayon, ang magandang balita. Karamihan sa mga pangangati ay sanhi ng mga benin o hindi delikadong dahilan. Ang pinakakaraniwan sa mga nakatatanda ay tuyong balat. Habang tumatanda, nawawala sa balat ang kakayahang mag-retain ng tubig. Iba pang karaniwang dahilan ay dermatitis, allergies o stress. Para sa karaniwang pangangati, simple lang ang payo. Uminom ng sapat na tubig, gumamit ng mild na sabon, walang pabango. Mas piliin ang cotton na damit. Pagkatapos maligo, habang basa pa ang balat, maglagay ng mahusay na moisturizing cream. Iwasang kamutin gamit ang kuko. Mas mabuting pindutin lang ng banayad o gumamit ng malamig na compress. Pero ito ang pinakamahalagang mensahe ng video. Kung kakaiba ang iyong pangangati, tumatagal ng higit sa 2 linggo, sobrang tindi na hindi ka makatulog, hindi gumagaling sa simpleng pangangalaga, o may kasamang ibang sintomas tulad ng labis na pagod, pagbaba ng timbang, lagnat, pawis sa gabi o paninilaw ng balat, huwag kang mag-atubiling kumilos. Magpakonsulta agad sa doktor. Isang simpleng blood test lang ang maaaring maging kaibahan sa pagitan ng maagap na pagdetect ng malalang problema at pagharap sa mas komplikadong sitwasyon. Mga basic tests ito na available sa kahit anong laboratorio, covered ng FVIT at lahat ng health plans. Kukuha lang ng dugo sa umaga at ilang araw lang ay makukuha mo na ang resulta. Ang mga resulta na ito ay maaaring magpahiwatig ng problema na hindi mo inakala. Naalala mo si Jiang? Kung nagpunta siya sa doktor noong nagsimula ang pangangati,
Naiwasan sana ang napakaraming paghihirap. Iyan ang kaibahan na dulot ng maagang diagnosis. Nagsisimula ito sa pakikinig mo sa mga senyales na ipinapadala ng katawan mo. Ang katawan mo ay matalino. Ipinapahiwatig nito kapag may mali. Pero kailangan mo lang makinig at kumilos. Huwag baliwalain ang mga senyales na ito. Kung ang pangangati ay tuloy-tuloy, matindi o may kasamang ibang stomas, pumunta sa doktor. Maaaring iligtas nito ang buhay mo at kahit wala namang malang problema, magkakaroon ka ng kapanatagan ng isip na alam mong maayos ang lahat. Ang kapayapaang ito ay walang kapantay. Sa buod, ang katawan mo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga senyales. Ang pangangati ay isa sa mga importanteng senyales na iyon. Karamihan sa mga pangangati ay binin at tumutugon sa simpleng pangangalaga. Pero kung kakaiba, persistent o matindi ang pangangati, huwag maghintay. Kumilos agad.